So yan po mga kabisnes, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. For today's vlog mga kabisnes naming minamahal ay update natin yung ating panganay. Yung panganay namin mga kabisnes, update tayo. Kasi bagaman nakangiti kami rito mga kabisnes, pero naroon ang katotohanan na nag-alala din kami mga kabisnes kasi may nabalitaan kasi kami na nagkagaling din sa kanila, no, mga kabisnes, na ang totoo, ang unang nakakaalam si Dindin na meron daw hindi magandang nangyari nung sila nag-travel. Nagpunta yata sila sa tawag nito, yung yung isang pasyalan na may napupuntahan ng isang pasyalan. Yang isang gabi, naramdaman ko yun, nanaginip na ako. Na? Umiiyak ako pag tayo ko. Kasi naihi ako nun. Tapos? Umiiyak ako dun sa panaginip ko na merong hindi ko makita yung mukha niya. Na para siyang humingi siya ng para siyang pakiramdam ko talaga malapit siya sa puso ko eh. Pero hindi natukoy kung sino? Hindi, kasi blanco siya eh. Tapos, nabalikwas talaga ako ng gising noon. 2:00 ng madaling araw. Panaginipan ko talaga. Pero walang mukha. Kasi nga mga kabisnes, yung pangyayari kasi na yun ay minayday nung kanyang boyfriend, no? Minayday. Nung nakita ni Dindin, nagulat si Dindin, binanggit niya sa akin. Si Dindin mga kabisnes ay tulog na. Naalarma ako mga kabisnes kasi siyempre, panganay ko yun eh. Na muntik-muntikan silang maaksidente doon sa isang truck na punong-puno ng mga troso, no, mga kabisnes. Nawalan ng preno, no? Nawalan daw ng preno. Ngayon, napasubsob talaga doon eh. Nasa may din nila yun. Napasubsob talaga yung truck na punong-puno sa mga troso ang karga, mga kabisnes. Yung mabibigat yun. Sobrang bigat talaga. Makikita mo doon sa posisyon ng kalsada, bulusok. Buti na lang kamo, mga kabisnes, ay hindi pa sila nakapag-overtake, no? Hindi pa sila nakapag-overtake doon sa truck. Kaya kung nagkataon na nag-overtake sila at doon tumapat na nawalan kasi ng preno eh. Nako. Napakadelikado, mga kabisnes. Sabi ko sa inyo mga kabisnes, kinagrabing kaba namin. Grabing kaba namin. Ako nga umiyak, di ba? Sabi ko kay Mingay, huwag ka maging emosyonal kasi sa awa ng Panginoon Diyos ay ligtas naman sila. Buti nga ka mo na hindi nga ganun ang nangyari. Kasi kung makikita mo yung sasakyan, punong-puno ng troso yung sasakyan mga kabisnes eh. Yung truck. Sa akin naman ramdam ko eh, may kasi siyempre ako yung nanay. Yung kabog ng dibdib. Kasi hindi ka mapakali. Si Jamela, hindi sanay siya makita ng mga ganoong mga pangyayari. Na parang na-trauma yung bata eh. Na-trauma kasi siya dahil nabangga na rin kasi siya ng ng motor dati. Dati. Yung dito sa dito lang mga kabisnes sa labasan, sa Bagumbong. Nabangga siya, tumilapon talaga siya. Tapos hindi siya nagsabi sa amin. Agad, di ba? Naalala mo yun? Hindi naman niya binanggit kagad yun. May nagsumbong lang sa amin. Itinago niya, nilihim niya na tumalsik talaga siya. Kumbaga, dito siya sa kanan, tumalsik siya sa kaliwa. Tapos noong naramdaman niya na mayroon naramdaman na siya eh. Kumikirot sa kanyang likod ba yun? Balakang yun. Doon pa lang siya nagsabi na aksidente pala. Pero hindi siya una nagsabi, may nagsumbong sa akin na nag-iisdaan. Na ang sabi niya sa akin, yung anak mo, nabangga ng motor. Oo. Tapos, hindi siya nagsasalita. Nung
pumunta ako doon, Oh. sabi ko sa kanya, nung pumunta ako doon sa may palengke, nagtatanong ako kung totoo talaga. Tapos sabi nila, oo, may dalagitang tinamaan ng motor. Tapos yung nakabangga sa kanya, tinayo naman siya. Tapos tinanong daw kung anong masakit sa kanya. Natataranta siya, hindi siya nagsalita nung time na yun. Ang sabi niya ganun, okay lang po, okay lang po. Sabi naman nung nakabangga sa kanya, binatilyo eh. Sabi nung nakabangga sa kanya, ano daw, ang sabi ng, pag meron kang naramdaman o ano, puntahan mo lang ako sa bahay na to. Di, ang sabi nung nung lalaki, ang bahay namin nasa Bignay, malapit sa eskwelahan, pasukin mo lang yung kanto na yun na may kantin, ganon. Di ba? Naalala mo, pinuntahan natin kasi willing naman siyang ipagamot. Pinaano natin na, orthopedic natin si di ba? Pina-orthopedic po namin si ate, si Jamela nung time na yun, kung may mga yung mga buto niya, kung may tama. Nalala mo pa ba? Ano pa siya noon eh? Elementary. Nung nabangga siya ng motor single. Tapos yung nakabangga sa kanya mga kabisis, anak ng pulis. Mabait yung hindi talaga siya pina-orthopedic, binigyan kami ng ng pera para ipa-orthopedic siya, para ipa-x-ray. Nung nakita yung dito niya, parang komang. 'Di ba yung niya dito. Pero naging okay naman siya. Kaya nga, lalo na kay Kia, mga ka-business Kia pala, hindi pa natin bati ka muna. So, yun, Kia, di ba? Magsisilbing din sa inyo yan. Paalala, yung mga ganong tagpo, na katulad nung sa ate mo dati, wala ba mang alam ito noon, kasi wala ka pa nung time na yun. Nabangga siya. Ang ate mo ay na-aksidente sa ganon, yung nabundol ng motor. Ang lakas talaga ng pagkatilapon. Lakas talaga. Napunta siya sa kabila eh. Kaya paalala sa mga ganyan. Si ate niya nabunggo ng motor, siya naman nabangga ng bisikleta sa tapat ng palkon. Naalala mo, hindi rin siya nagsabi agad-agad. Di ba tinignan pa nga sa CCTV. Nabangga talaga siya. Yung ang kawawa doon, yung may-ari ng bisikleta nakabangga sa kanya kasi ang taba niya, siya yung tumilapon. Kasi tumawid siya agad eh. Kaya buti nga bike lang. Kumbaga, tapos nung nakita sa camera, sa halip na ito ang matilapon, yung may-ari nag-drive ng bisikleta ang natilapon. Tapos sira pa yung bisikleta niya. Mas nasira pa yung bike. Di ba lumabas nga yung dalawang Pero siya nakabangga kay Kia. Buti na lang ganun lang, bike lang. Kung motor, siyempre mabigat yung motor. Sigurado ka, wala kang Wag naman, nako. Kaya yun yung pangyayari doon sa probinsya, medyo na-alarma kami kasi sabi ko nga sa anak ko, ingat kayo dyan, huwag kayong, lalo pa ngayon mga ka-business na galing sa tayo sa holidays, no? Ibig sabihin ay mayroong iba dyan, nagmamaniho na maaaring nakainom. Samantala, yung yung sa truck naman ay wala namang binanggit nung nakainom kasi loaded kasi talaga masyado yung truck mga ka-business. Sobrang dami. Makikita nyo po yun. May po kami, may picture po kami doon na naibigay sa amin. Grabe, sobrang masyadong overload kasi ang ginawa din nilang pagkarga, hindi naman tama yun eh. Kaya sa mga probinsya kasi talaga, palibasa kasi hindi naman gaanong madaming sasakyan, sige lang ng sige. Pag dito sa syudad yun, hindi naman mangyayari din yun. Kasi pagbabawalan sila ng ganong kadami ang pangarga sa amin din, ganyan din sa amin. Mga troso din ang karamihan sa amin doon ng hanap buhay. Yan ang mga pangunahing hanap buhay kasi sa parting Mindanao, mga ka-business So, yun. Sabi ko sa kanila na mag-ingat kayo. Lalo sa mga nagmamaniho, o sino mang nagmamaniho dyan sa sasakyan na dala-dala ninyo. Kasi may sasakyan silang dala-dala
ingat. Tapos wag magmaneho ng nakainom. Mm. Yan ang pinaka-delikado sa lahat na nagmamaneho ka nga nakainom. Nako po. Tsaka ang lakas ng Sabi ko kabalan. kung saan man kayo pupunta, siguraduhin nyo yung nagmamaneho niya na kondisyon talaga. Hindi yung baka mamaya nagmamaneho tapos pinapainom nyo o kasi gano'n pag holidays kasi di maiwasan yung mga gano'n eh. Oo, Mayroon syempre, talaga yan eh. Happenings yun nila eh. Oo. Pero yun nga, Kaya ingat talaga, doble ingat. doble ingat. Kaya nagpasalamat na nga rin kami ni Mengay, Hindi siya na, hindi sila nadamay doon sa truck na na-aksidente. Ano po, mga business. Kay ang banggit nga ni Jamela, kay kung nagkataon na naka-overtake sila, masasapol sila doon. sobra. Tapos, nako, pit-pit ka doon kasi malalaking troso. Buti kung pit-pit lang. Pagka sinabi mo kasing pit-pit, sa tingin mo ba, mabubuhay pa yung tao doon? Patay sila doon lahat kung nagkataon. Kaya itong mga kuwan talaga, yung mga ganitong holiday season, mga ka-business, ma-motor man yan, ma-truck man yan, kotse o jeep o ano pa, bus, talagang doble ingat talaga. Kaya kung hanggat maaari nga sabi ko nga kay Jamila kung hanggat maaari, wag na muna kayong mag pasel-pasel kung saan-saang lugar. Siguro, ano nyo muna, kasi nga ang mga tao sa mga ganong mga yun nga sabing kapaskuhan nila, no? Holidays. Ang dami talagang nakakainom dyan Hindi talaga maiiwasan yan, mga kabisnes sabi ko sa kanila, pagpaliban nyo muna, saka na lang kayo mula magpasel-pasel pag kayong nakalipas na ba yung mga happenings. Pwede ba yun? Inaano nga nila, vacation nga yun Yun na nga yun na nga ang problema katulad ng mga ganong tagpo nga Hindi di nga mo siya agad masasabi. nagsabi, di ba? Kung hindi natin nakita saan. Una-una, may history na siya sa ganong bagay. Buti ngayon, motor. Hindi naman sabing buti motor kasi talagang natilapon siya Yun ang nakakatakot. Kaya kami mga kabisnes, na-alarma kami dito. Pambira yan. Sabi ko, nagbabakasyon ka para mag-happy-happy dyan. Tapos iba ang encounter mo. Nako, salamat sa Panginoong Diyos talaga. Salamat. Dahil walang nangyari sa kanilang masama. So yun, kung mapanood nyo to, Jamila, Kim, Mag-ingat at sa iba pang mga kasama nyo dyan, huwag kayo magmotor, gabi. Kasi sa probinsya, talagang madilim dyan. Tapos, magmaneho na nakainom, iwasan nyo yan. Tapos, kung hanggat maaari huwag mag-inom ng labis-labis Kasi ako kasi subok na ako sa ganyan mga kabisnes. Hindi na talaga may pagkaila sa akin yung mga ganun talaga. Kasi na-disgrasya na rin mga siya. Holiday season, Nabangga din siya. ako dati, sus nako. Nabangga niya, yung motor niya, ibinangga niya sa gate na malaki. Kaya, Naibangga ko sa gitna malaki. Edi, lasing naman din siya. lasing din ako noon. Kaya tinan niyo yung ngipin niya. Ito, ngipin ko. Kaya ang ngipin ko bungi. Sa totoo lang mga kabisnes, wala akong kasira-sira ng ngipin. Yung sabing, sakit ang ngipin ko, ganito kasi may butas, may sira, mayroong. Wala po, buo yan ang ngipin ko. Maliban na lang dito sa ngipin kong itong nasa harap dahil talagang na-subsub ako dun sa gutter Dahil, yun nga, sa kalasingan. Yung pag-iinom ng alak na hindi ba kinokontrol, yung walang itinirang pang-uwi, nga. Hindi talaga nakakabuti mga kabisnes, yung mga ganoon. Kaya ganoon na lang ang aking pagpapaliwanag o pagpapayo sa kanila, pagpapaalala sa kanila. Kasi hindi biro, buti nga ang buhay natin, buti kung maibalik pa. Hindi ho ba? Yun pa naman ang
madalas dito sa syudad eh. Kaya nakakatakot, no? Nakakatakot mga ka-business. So yun lang naman, update lang namin kayo mga ka-business dahil siyempre kailangan natin pag-usapan din tong ganito para na rin sa mga kababayan din natin na magsisilbi na rin paalala na rin ang na ito, vlog na ito. Lesson learned. Kasi mahirap buti na lang na ganun lang ang sa kanila na walang masamang nangyari. Pero ganun pa man, hindi na wala sa amin ni Mengga yung kakabog-kabog yung dibdib namin. So, buti na lang. Buti na lang. Yun lang nabanggit namin. Buti na lang anak. Salamat talaga. Kaya enjoy na lang, no? Enjoy sa inyong bakasyon dyan. Lahat kayo. Enjoy kayo dyan. Happy New Year advance. Happy New Year in advance. Di ka man makauwi ngayong New Year. Kasi 1 month pa siya doon eh. Ang kanyang online nga na trabaho ay doon muna. Sabi naman niya, mayroon naman daw siyang laptop na magagamit doon. Kasi nag-online kasi yan siya mga ka-business eh. Sa kanyang work. Yung call center ba na work from home. So ingat Jamela, Kim, sa lahat na nandadyaan, nakasakasama ninyo, mag-ingat kayo. Basta tawag-tawag lang din sa amin dito. Bagay, mga ilang araw na lang din naman no? New Year na. New Year na, tapos ilang araw na ba siya doon? May 1 linggo na. Naalala ko nung tumawag siya dati. May 3 weeks pa kasi 1 buwan ka mo eh. Naalala ko yung nag-pandemic, nung bago mag-pandemic na nagtatrabaho siya sa call center na hindi siya makauwi. New Year tumawag siya sa atin. Oo. Umiiyak siya. Yun ang sabi niya, yun ang problema sa ganitong trabaho pa, sabi niya sa atin noon. Center. Kasi ultimo holiday, may pasok talaga sila. Kasi una-una, di man magkaparehas kasi US based siya eh. Kumbaga ang oras magkaiba. Kumbaga sa atin ito, New Year na, doon sa US hindi pa. So magtatrabaho pa talaga siya kasi wala pa eh. Kung dito sa atin sa Pilipinas, New Year na. Kaya minsan pag tumatawag sa amin yun, umiiyak. Kasi siyempre kami dito, nag-happy-happy na. Siyempre bagaman gusto nga simpleng handa, nag-happy-happy. Siya doon nagtatrabaho. Umiiyak siya. Kasi kumakain na siya. Nagtatrabaho pa. Pansamantala lang daw siyang huminto sandali kasi para makatawag sa amin. Tapos umiiyak. Nagbati siya ng Happy New Year. Kaya advance Happy New Year anak, no? Kim, advance Happy New Year sa inyong lahat dyan. Advance Happy New Year. Enjoy lang. At kaakibat yung puspusang pag-iingat din. Kung saan man kayo mamamasyal, ingat. Mag-pray muna bago aalis. Manalangin muna bago umalis. Yun naman pinakamabisang pananggalang natin eh. Manalangin muna bago kayo aalis. Yan ang pinaka-the best na paraan. Kumbaga, ihingi sa Panginoong Diyos yung bawat lakad. Ihingi sa Panginoong Diyos yung pag-iingat. Yan. Kasi sabi nga sa ganang ating sarili ay wala tayong kaya. Hindi natin alam yan. Ang Panginoong Diyos ang higit nakakaalam kung saan o ano ang mga mangyayari sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi ipagmakaawa natin na ingatan tayo kung saan man tayo pupunta. Kasi ang disgrasya, di wala man nakakalam yan. Isipin mo ngayon kung yung tagpo na yun kung talaga namang nadali sila roon. Nako, punong-puno sa troso yung truck eh. Kaya nga. Nung makita namin sa picture, Diyos ko po, salamat. Ito. Sabi ko, Mingkay, wala kaming kasawa-sawa magsalita. Ay, salamat po talaga, Panginoon Diyos. Salamat talaga. Na hindi sa kanila nangyari. Wala na yung mga bibitinay. Nanaginip pa. Yan po mga kabisnes, hanggang dito na lang ang aming vlog mga kabisnes na minamahal. Ay gising na si Tinay. Namatay na si ambulansya. Yan naman ang problema namin talaga pag yan ay nagising. Nako.
Wala naman kaming vlog na maayos nito. Madidistract at madidistract kami. So God bless po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Hanggang dito na lang, no? Ingat po. Ingat po sa ating lahat. Advance Happy New Year sa ating lahat. Ingat-ingat saan mang panig tayo ng daigdig. Pus-pus ang pag-iingat sa bawat sandali ng ating buhay. Alright, mga ka-business. Birabanat lang po tayo, mga ka-business naming minamahal. Bye-bye po.